Personal na ginagamit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang Gulfstream G550 jet na may tail number RPC-5219 na naghatid kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, Netherlands sa kasong Crimes Against Humanity. Ibinulgar ito ni Senador Amy Marcos, kapatid ng Pangulo sa ginanap na pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na nag-iimbestiga sa pagdakip kay Duterte na diretsyong inihatid sa International Criminal Court, ICC, gamit ang naturang eroplano. Uminit at lumawak ang hidwaan ng magkapatid bago simulan ni Amy ang imbestigasyon sa pagdakip kay Duterte kaya inilaglag na siya kasama si Representative Camille Villar sa listahan ng alyansa. Ang senatorial slate ng administrasyon. Sa pagdinig, ibinahagi ni Amy ang ilang news clippings na nagsasabing palaging ginagamit ng Pangulo ang naturang eroplano sa mga opisyal na paglalakbay nito. Tipuli niya ngayon si General Manager Nicolas Torre po ng MMDA. Good morning po, General. Good morning, Sir Ted, at good morning sa inyong mga tagapakinig. Ba itong blockade na nangyayari sa malaking bahagi po northbound at southbound? Sir, may close coordination naman ang MMDA, PNP, LGU, at iba pang mga concerned agencies para masolve natin itong situation natin. Opo, paano po yan, sir? Sila po daw walang permit, sabi po ng MMDA. So how do you solve that? Pag-uusapan po ngayon, sir, at saka meron namang mga gumagawa na ngayon. May mga may mga pag-uusap ng ginagawa regarding this matter. Okay, meron po, do you call that negotiation? Yes, sir. Hindi lang naman MMDA ang gumagalaw dito. Andyan ang PNP, andyan ang LGU, at andyan pang iba pang mga agencies natin. Opo. Sir, paano ho kaya ngayon? Kasi yung tukod po, particular po yung northbound, pagkahaba-haba na, ang binabanggit po ng aming mga kagawad doon sa field, nababarhan nga po halos, no? Yung lahat ng lane except po yung bus lane na lamang. Kayo ho bilang MMDA General Manager, paano po kaya? How soon can you free the area ng mga balakid? In coordination with the DOTR, mag-a-adjust na kami ina-adjust namin ang mga bus lane barriers para ma-accommodate ang iba pang mga sasakyan na gustong dumaan dyan. Ang sa atin ngayon dyan kasi binabalanse natin ang pangangailangan ng mga protesters at ang mga ilangan naman ng public in general. Opo. Sino ho bang grupo ito ang ngayon po ay nandidiyan nga at mukhang dumarami po at nananawagan pa yung iba na magtungo diyan? Inaalam pa ho natin, sir, I think the intelligence aspect, sir, at saka yung mga assessment na ganyan, pwede nating i-direct pa sa PNP para mas sigurado tayo sa ating impormasyon. Pero sir, sa ngayon po, pati po yung pong southbound ay apektado kasi daw po ginawang paradahan nung mga dumadalo dyan sa pagtitipon na iyan. Paano po ang resolusyon doon? Ganun din po, sir. We are going to clear the area kasi hindi naman talaga dapat na mabarahan ng EDSA kasi kahit sa ano pa mang situation, no parking talaga ang EDSA. So, dapat respetuhin natin yan. At nananawagan din naman kami sa lahat ng mga concerned na nangyari rin naman. May protest din naman last Sunday, last weekend, hindi naman nangyari ang ganyan. So, we do hope and pray na laws will be respected. Maririnig natin ang bawat side. Pero at the end of the day, ang common good ng publiko ang dapat naman ay. Opo. When you say common good, that will be opening EDSA to the motorist. Kailangan po yun. Sapagat itong pagsarado ng EDSA, hindi talaga uubra. Kasi ito yung nakaka-apekto hindi lang sa mga taong nandyan sa EDSA, kundi sa buong bansa yan. Dahil ekonomiya ang tatamaan natin dyan. May nagtatrabaho po at hindi po pwede namang magsara ang gobyerno at hindi magsasara ang mga business dahil may nagpoprotesta sa EDSA. Okay. So who is now the main man para po sa lahat ng ito? Yung pag-uusap, koordinasyon para po ma-clear itong EDSA? Well, ang MMDA po ay bahagi lamang ng isang mas malaking makinarya ng gobyerno. Kami ay nagbibigay ng tao at mga equipment para sa kung ano man ang mga desisyon at kung paano po ang diskarte sa pagbubukas ng EDSA. Meron pa hong mga reports ngayon na may mga dadagsa pa diyan. So far po, how will you manage that as General Manager po of MMDA, sir? Well, ang MMDA
ang MMDA nire-respeto ang karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang pagtitipon. Pero kasabay nito, andyan din ang tungkulin namin sa pananatili ng ligtas, maayos at gumagalaw ang daloy ng trapiko sa EDSA para sa lahat ng gumagamit dito. So, kami naman ay gagalaw as part of the bigger machinery of the government. Inyo na ho bang nakausap po si Secretary John Vic Remulla or si Chief PNP Nartates on this? I think sa level ho ni Chairman po yan, kung sila ho ay nag-uusap na. Pero sa ngayon po, sir, kayo po, will you be on the ground mismo sa pagpatupad po ng inyong mga tauhan doon sa binabanggit ng Chairman na towing? Opo, if it's necessary that babaan natin sa ground yan, gagawin po natin. Ang sa akin po ay nandito tayo sa command center para mag-monitor dahil mas malaki ang nakikita natin dito at mas marami ang mga aspeto ng operation na nakikita natin. Opo, paano po kapag may resistance doon po sa towing na gagawin ng inyong mga tauhan? Andiyan naman po ang security forces natin. We'll be doing it not as MMDA alone, kundi kasama rin natin ang PNP po. Opo, so sir, sa ngayon po, nandiyan kayo sa command center, so meron kayong mga video ng actual situation. Nasaan na po ang tukod ng traffic, both lanes, both directions? Medyo mahaba na ho. Medyo abot na tayo hanggang sa malayo-layo na ho. Mahaba-haba na ho, sir. Basta ang bottom line is inaayos na natin ito ngayon. Opo, umabot na ho ba hanggang dito po sa Makati yung tukod ng northbound, sir? Abot po yan, sir. At saka sa south naman, sa timog po. Nasa timog na po tayo. Okay. Medyo mahaba-haba na ho talaga. Opo. Yun ho bang, kita niyo ho ba sa inyo pong command center kung meron na po nangyayari talagang towing o hanggang ngayon po wala pa rin? Magpuposisyon pa po tayo. I see. So, hindi pa po. Paano po? Tingin po ninyo, Chairman, how long will this take? Gaano pa kayo ito katagal? Kasi po ngayon, ito na nga po ang feedback ng publiko, no? Dito po sa nangyayari nga pong storbo sa mga bumabiyahe diyan po sa kahabaan ng EDSA. Well, ginagawa natin ang pinakamabilis na gawain natin, ano? Pero kaya nga pinapayuhan namin ang mga motorista na iwasan muna ang apektadong lugar. Kung maaari, sundin ang mga traffic advisories natin kasi naglalabas na tayo ng traffic advisories, mga rerouting natin. Andyan ho sa ating Assigned doon sa ospital. Minor correction lang, Manong Ted. Pwedeng magkaroon public in general. Opo, sino ho bang grupo ito ang ngayon po ay nandidiyan nga at mukhang dumarami po at nananawagan pa yung iba? Pero sa ngayon po, sir, kayo po, will you be on the ground mismo sa pagpatupad po ng inyong mga tauhan doon sa binabanggit ng Chairman na towing? Opo, if it's necessary that babaan natin sa ground yan, gagawin po natin. Ang sa akin po ay nandito tayo sa command center para mag-monitor dahil mas malaki ang nakikita natin dito at mas marami ang mga aspeto ng operation na nakikita natin. Opo, paano po kapag may resistance doon po sa towing na gagawin ng inyong mga tauhan? Andiyan naman po ang security forces natin. We'll be doing it not as MMDA alone, kundi kasama rin natin ang PNP po. Opo. So sir, sa ngayon po, nandiyan kayo sa command center. So meron kayong mga video ng actual situation. Nasaan na po ang tukod ng traffic, both lanes, both directions? Medyo mahaba na ho. Medyo abot na tayo hanggang sa malayo-layo na ho. Mahaba-haba na ho, sir. Basta ang bottom line is inaayos na natin ito ngayon. Opo. Umabot na ho ba hanggang dito po sa Makati yung tukod ng northbound, sir? Abot po yan, sir. At saka sa south naman, sa timog po. Nasa timog na po tayo. Okay. Medyo mahaba-haba na ho talaga. Opo. Yun ho bang, kita niyo ho ba sa inyo pong command center kung meron na po nangyayari talagang towing o hanggang ngayon po wala pa rin? Magpuposisyon pa po tayo. I see. So, hindi pa po. Paano po? Tingin po ninyo, Chairman, how long will this take? Gaano pa kayo ito katagal? Kasi po ngayon, ito na nga po ang feedback ng publiko, no? Dito po sa nangyayari nga pong storbo sa mga bumabiyahe diyan po sa kahabaan ng EDSA. Well, ginagawa natin ang pinakamabilis na gawain natin, ano? Pero kaya nga pinapayuhan namin ang mga motorista na iwasan muna ang apektadong lugar.
At kung maaari, sundin ang mga traffic advisories natin kasi naglalabas na tayo ng traffic advisories, mga rerouting natin. Andyan ho sa ating Facebook page at sa iba pang social media pages ng MMDA. Tapos, siyempre, maglaan na lang ng konting karagdagang oras sa kanilang biyahe at magbaon ng maraming pasensya. At binabalanse po natin ang lahat ng mga interes na gumagalaw ngayong umagang ito. Opo. Hindi niyo ho ba ito naulinigan ng MMDA? Wala po kayong tinanggap na report na mangyayari po ito today? Pwede pong itanong na lang natin sa mga security forces natin kung ano ang mga preparations regarding this matter. Kasi wala naman kami sa posisyon. Although ang MMDA, siyempre, may advisory tayo at kagabi pa medyo nagpo-position tayo ng mga assets natin para mag-react kung if ever na may mangyari nga ganito. At in-expect naman natin na may mangyayari nga. Kaya nandito tayo. So kagabi pa po, natunugan niya na po ito? May mga warning orders po. May mga naririnig tayo na pwedeng may mga indicators na may mangyayaring ganito. So, nagpe-prepare din naman tayo. Opo. Bakit po hindi napigilan ito kung gantong biglaan po na pangyayari kayang ito, General Manager? Pasensya, Sir Ted. Beyond my salary grade. Okay, opo. Sir, meron daw pong pagtitipon doon sa may bandang Liwasang Bonifacio. Meron pong concern yung iba na baka magmarcha ho naman yung mga nando doon papunta dyan sa EDSA. How will you manage that kung sakasakali? Ganun din, sir. All over Metro Manila actually, pati na ang ating mga nasa Region 3 and Region 4 ay minomonitor na ho natin. Kaya lahat naman po yan ay sana naman ay maagapan. At laging tandaan ng ating mga kababayan. Pilipino tayo lahat. At tayo ay may mga kanya-kanyang kuro-kuro. It is always good to agree to disagree sa mga bagay-bagay. Pero ang bottom line, pantayan natin ang common good. Talagang dapat ang manaig ang interes ng sambayan ng Pilipino. Opo. Kaya ba ho itong maresolve ng gobyerno within the day? Wala po tayong... Ako po, sir, wala pong idea regarding that matter. Pwede po bang itanong na lang natin sa mas nakakaalam ng mga ganong... Sa mas nakakataas siguro sa akin. Okay, sige po.